dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ito, 6 na buhaya sa Kongreso, 2 buhaya sa DPWH, booking sa listahan ni Diskaya. Ito, malupit mga kababayan ko. Maalala nyo nung nakaraan, pinauwi yung mag-asawa. Kasi nga ho, kapag hindi nila nailabas yung ledger o kaya yung listahan ng mga inaabutan nila ng kickback diyan po sa mga proyekto sa DPWH, abay, ikukulong silang mag-asawa na parehas. Natakot. Natakot to mga kababayan eh. Pinauwi. Oo, pinakuha yung ledger. Eto na, pasok. Mag-asawang Diskaya ang isa umunong kickback ledger sa Senate Blue Ribbon Committee. 6 na kongresista at 2 DPWH official ang nakalista umano rito. Ididetalye rin kung kailan. Narinig nyo? 6 na kongresista, hulaan nyo na. Hulaan nyo na. 6 na kongresista. Yung pong nasa listahan ng mga Diskaya. 2 siya, opisyal ng DPWH, yung kasama rin. Ngayon, ang tanong, sa 6 na yon, sino-sino kaya yon? Aber, sino-sino itong mga kongresista na mga kasama dito sa listahan ng mga Diskaya na kumikbak sa pera ng taong bayan? Mga kababayan ko, hindi naman siguro Leonora Brown kasama si Ninong dyan, ano? Hindi naman siguro kasama si Ninong. Sino-sino? Lagot na mga kababayan, magkakaalaman na yan. Sino daw? Sino yung 6 na yun? 6 na kongresista at 2 DPWH official ang nakalista umano rito. Nako, yan 6 na kongresista, etong 6 na buhaya at 2 buhaya sa mga opisyal ng DPWH ang nasa listahan. Halaka, eto na mga kababayan, halaka na. Ididetalye rin kung kailan sila nakatanggap ng pera Halaka. mula sa Senado. Dinitalye mga kababayan kung kailan nakatanggap ng pera yung mga yan, Sino-sino kaya yan? Hulaan nyo nga, Sige nga, sa 6 na kongresista, baka naman pwede, paki-comment naman dyan, Oo. Sige na, paki-comment. Ay, tandaan nyo, mga kababayan ko, Ang Kongreso, 2 yan. Isang mababa at isang mataas. Ibig sabihin, mataas na kapulunan ng Kongreso ay ang Senado. Ang mababang kapulunan ay yan pong dyan sa may House of Representatives. Okay na. Ngayon, sino kaya? Sino kaya itong senador? Maaari. Congressman? Maaari. Kongresista? Sino-sino sa 6? Paki-comment naman. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, nagbigay na nga ng ebidensya ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya sa mga alegasyon nila ng pagbibigay umano ng pera sa ilang kongresista at opisyal ng DPWH. Sa muling pagharap ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee, hinanap sa kanila ang binanggit nila noong ledger ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko. Ang dahilan ni Curly Diskaya kung bakit hindi niya ito dala, nakadetain siya sa Senado at siya lang umano ang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya inutusan ng mag-asawa na bumalik sa kanilang bahay para kunin ang naturang ledger. We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Pagbalik kinahaponan, bitbit na ng mag-asawang contractor ang ledger na naglalaman umano ng mga impormasyon tungkol sa mga kickback na ibinigay nila sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ito ngayon mga kababayan no? Damay-damay na talaga. Damay-damay na. Kaya lahat ng mga eto sigurado. Ang galing, alam nyo. Hindi ko ba alam bakit hindi nila mag-get si Pangulo rito Pero kita nyo naman yung nangyayari,
pabor na pabor sa taong bayan. Dahil ho sa ngayon, lahat po ng mga sangkot sa sindikato ng pagnanakaw ng pondo ng bayan, unti-unti na silang mauubos. Ang galing-galing ng pagkakasalansa ni Manong Bongbong eh. Ibang klase. Talagang pinag-isipan to ng matindi. Hindi kaya ng isang lukalukan tulad ni Sara yung ganyang mga estilo para mabunyag ang katotohanan. Yung tatay nga niya hindi kinaya eh. Sabi ng tatay ni Sara, si Digong na nakakulong. Ano sabi? Hindi ko talaga kaya kahit nabigyan niya pa ako ng 20 years. Sorry, hindi ko talaga kaya. Di ba sabi niya yun, aminado? Hindi ko kaya. Kaya nga walang napanagot kahit isa eh. Paano niya kakayanin kung kobra naman siya ng kobra ng pera? Di ba? Kaya nga mga kababayan, kung napansin ninyo, yung mga pagmumukha ng mga anak ni Duterte, busog na busog eh. Paano? Binusog ni Duterte yung pamilya niya nang galing sa puro nakaw. Galing sa illegal lahat. Yung pinalamon, kaya lumobot kumapal yung mga pagmumuka ng anak ni Duterte. Tignan niyo yung mukha ni Sara. Daig pa adobe. Tignan niyo yung mukha ni Pulong. Daig pa graba. Di ba? Tignan niyo yung mukha ni Baste. Daig pa pader sa iskinita. Ganon katindi mga kababayan. Kaya yung mga pinakain ni Digong sa mga anak niyan, puro lahat galing sa illegal. Paano masusugpo ang krimen kung ganyan at ganyan at ganyan? Paano may mapapanagot kung tanggap ka ng tanggap ng lagay mula sa mga taong dapat mong hulihin, Digong? Diba? Yun po yun eh. Kung katwiran at katwiran lang at ihahambing natin yung nangyayari ngayon sa mga nangyari noong panahon ni Digong, malayong malayo. Ngayon mga kababayan, ang nagtutulong-tulong para pabagsakin si Pangulong Bongbong, etong mga magnanakaw na pinatakas ni Digong. Ito pa matindi. Imbis na si Digong manghuli ng magnanakaw, nagpalaya pa eh. Nakuha ninyo? Sipin nyo maigi yan. Kaya nga si Panelo sa sobrang hiya sa debate, bumaliktad na lang eh. Diba? Bumaliktad na lang. Sa sobrang pahiya ni Digong sa debate, bumaliktad na, hindi, sa pahiya ni Panelo, sa debate, pinahiya siya ni Attorney Palsis ba yun? Mga kababayan, bumaliktad na lang si Panelo. Kasi wala na talagang maipagtatanggol at maipagmamalaki si Digonyo. Walang napatunayan eh. Wala. Lumala ang sugal. Lumala ang krimen. Lumala ang korupsyon. Ayun, mga kababayan, ibinaling pumatay ng mga inosenteng sinasabi na mayroon daw pong koneksyon sa droga. Ganon, katindi ho yung ginawa ni Digong. Kaya mga kababayan ko, sa mga naniniwala pa rin dyan, sa kulto ni Digong, sabihin nila, bakit mo tinatawag na kulto? Kayo ba naman ang manalangin sa Cartolina? Kayo ba naman manalangin doon sa Cartolina na litrato ni Digong? Di ba? Okay lang sana kung mukha ni Kristo yan eh. Pero mukha ni Digong, ano tawag sa inyo nun? Kulto. Kahit itanong nyo pa sa INC yan eh. Ayaw nila na kayo ay manalangin sa gawa-gawa lang. Wala na kayong pagkakaiba sa mga nananalangin sa mga imahe noon. Oo, na hindi pa naman lumalabas ang itsura ng Panginoon. Diba? Sasabihin nila, dumadaan lang naman na kami, Eka. Huwag niyong gayahin ng Katoliko.
May explanation yun. Sabi nila, dumadaan lang naman kami sa litrato ni Digong. Patay na ba yun? Mga gago kayo? Patay na ba yun? Ayun nakakulong. Di ba? Digong! Kala mo talaga patay na eh. Si Digong hindi pa patay, nandoon pa nakakulong. Biruin ninyo, pati yung mga sex life ninyo. Kasama pa si Digong. Bakit? Habang nakikipagbengbangan ba kayo? Saksi si Digong? Walang yan na yan mga kababayan ko. Oo, meron pang babae nun. Hindi na nga kami nagkakabengbang. Tuyot na ako. Naalala niyo yun? Naalala niyo yung DDS na yun, mga kababayan? Yung bang, abay, dahil daw kasi kakasuporta kay Digong, pati yung bengbang nila, wala na. Ayop na babae na, lalakas ng mga tama ng mga DDS, Buti pa dito, sa GC lang, mga kababayan, pinag-uusapan ng KFC at Jollibee. Ay, nako! Di ba? Buti pa yung mga nandito. Sa GC lang nag-uusap-usap sa mga usapin ng bengbangan at KFC at Jollibee. Di ba, no? Mga walang yan. Ganyan yung mga Duterte supporters. Ang pinangalanan niyang nasa ledger na binigyan umano Ayan nila na. ng pera, Ayan 6 na kongresista at 2 DPWH officials. Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Sino? Ang nandito po ay si... Sino? Oo. Huwag kang bumulong! Ito naman si basta Sara Diskaya talaga, panggulo eh. Huwag kang bumulong dyan ha. Oy, Michael B. Huwag kang bumulong. Banggitin mo na, Curly. Alam nyo ba, eto meron akong trivia. Alam nyo ba, nung araw, ang pangalan nito ay Charlie. Hindi naman Curly. Nung araw po mga kababayan na hindi pa mayaman ito, hindi pa nakakapandugas sa kaban ng gobyerno, sa kaban ng bayan, ang pangalan niyan Charlie. Nung dumami na ho yung nanakaw na pera sa gobyerno, naging Curly, social na eh. Trivia. Sa inyo lang, sa akin nyo lang maririnig yan. Tanong nyo, ang pangalan niyan, Charlie. Nung nagkapera, dahil marami nang nanakaw, naging Curly. Sosi, di ba? Naging Sosi na. Tuloy. Ikaw, huwag kang bobulong-bulong dyan, Michael B. Si ano po, si Kong Roman Romulo. Ala ka, Roman! Uy! Shalani Solidad, asawa mo yun. Oy! Shalani Solidad, asawa mo yun. Sino pa? Si Kong Marvin Rillo. Sino yun? Sino yun? Marvin Rillo. Sino pa? Si Kong Din Asistio. Oy, dinasistyo ng Caloocan. Patay kayo dyan, no? Sino pa? Sino pa? Si Kong Patrick Vargas. Patrick Vargas. Sino pa? Ayan Ano nyo na mga kababayan? Tandaan nyo na yung mga pangalan. Si Kong Marivic Pilar. Sino yun? Si Kong Marivic Pilar. Marivic Pilar daw, sino yun? Jojo Ang. Sino? Patrick Vargas. Si Kong Marivic Pilar. Si Kong Jojo Ang.
Oh, Jojo Ang! Grabe, no? Si Yusek Terence Calatrava, Oh, Terence Calatrava! Grabe, no? si Yusek Bernardo Nagbigay si Curly ng Oh! Si Bernardo, mga kababayan, kasama. Ninong! Ninong, safe ka na. Safe ka na, Ninong, ha? Safe ka na. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Grabe. mga petsa ng pagbibigay ng pera at kung sino ang tumanggap ng pera. Pero iilan lang daw ito sa listahan ng mga mambabatas. Nako. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. Para makumpleto ang listahan, susulat daw si Lacson kay Senate President Tito Soto para payagan muling pauwiin si Curly para kunin ang iba pang dokumento. Nako, meron pa. Baka inaayos pa. Baka inaayos pa mga kababayan kasi hindi pa raw kumpleto. So ayan mga kababayan ko, alam nyo na. Hindi ho talaga titigil ito, damay-damay na ho eh. Damay-damay na ho ito. Ito etong mga diskaya. Dinamay na yung iba. Dinamay si Saldico. Pati nga si congressman pati si Martin Romualdez, dinamay nila eh. Diba? Pero walang direkta. Wala. Hindi direkta na itinuturo si Romualdez. Di ba? Pero eto na, mga kababayan ko. Etong mga tinuro na mga kongresista, sigurado, mandadamay din itong mga ito. Di ba? Sigurado yun. Sigurado mandadamay yan, mga yan. Kasabay pa nito, yung pong mga DPWH employees at mga officers. Yan. Ilan yan? Ang dami. 16. Sigurado, mandadamay din ho yan. Di ba? Mandadamay at mandadamay ang mga yan. Our beloved Boss Mike Cervera.